kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Nako mga kababayan, mainit na naman ang usapan sa United Nations Human Rights Council. Bakit? Dahil muling naging sentro ng talakayan ang pilit na panghihimasok nitong ICC dito nga sa ating bansa. Binatikos ho sa UN itong ICC at tama lang naman yun mga kababayan. Ang ICC kasi ay hindi korte ng mundo. Ito ay kasangkapan lamang ng mga bansang gustong manghimasok sa ating soberanya. Sinasabi nilang walang justice system sa Pilipinas? Napakalaking kasinungalingan yan mga kababayan. Ang ating mga korte ay gumagana. Ang pagpilit ng ICC na pumasok dito ay hindi paghanap ng hustisya yan mga kababayan. Ito ay bullying sa isang bansang tumitindig sa sariling mga paa. At ngayon mga kababayan, isa nga talaga nga panawagan nito nga senior Japanese researcher, panawagan na makalaya na itong si PRRD at makauwi na dito sa ating bansa. Dahil ang panawagan itong mga kababayan ay hindi lamang to para kay PRRD. Ito ay para sa dangal ng buong Pilipinas. Kung papayagan nating makailamang ICC, para na rin nating sinabing wala tayong kwentang bansa. Ano naman mga kababayan, naging sentro ho talaga ng talakayan, itong ICC dito nga sa UN, Human Rights of Council. Mga kababayan, tama nga naman ang naging panawagan nito nga Japanese researcher na to, Isang taon na kasi ang lumipas, hanggang ngayon wala pang probable cause na maisasampa dito kay Tatay Digong. Dahil hanggang ngayon, wala pa silang matibay na ebidensya laban nga dito kay Tatay Digong. Naku mga kababayan, mainit ho ang usapan ngayon dito sa House of Representatives dahil may panibagong mystery kuno na lumabas tungkol sa yaman nitong si Vice President Sara Duterte. At ang nangunguna dyan sa mystery nga tinutukoy ko, eto nga si Ridon mga kababayan. May nakita daw ho kasi nitong 50 million gap sa salin nitong si BP. Sa madaling salita mga kababayan, ito nga paratang nito nga si Ridon, may sobra daw na pera dito sa salin nitong si BP na hindi raw maipaliwanag. Nako mga kababayan. Hanggang saan nga ba aabot ang panggigipit ng mga ito, itong kongreso na to dito kay BP Sara? Habang kaliwat kanan ho kasi ang problema ng bansa, tila mas busy ang ilan mangbabata sa paghahanap ng butas sa kanyang yaman ngayon. Itong si Ridon, tila nagbibida-bida na naman mga kababayan sa usaping 50 million gap kuno dito sa salin nitong si Vice President. Pero teka lang mga kababayan, para sa bayan nga ba itong ginagawa ng kongresong ito o pampolitika lang? Yan ho ang tatalakayin natin sa video nito mga kababayan. Mainit na balita ngayon sa House of Representatives mga kababayan. Akalain nyo ang magkaibigang Deputy Speaker Ronnie Puno at Speaker Bogie D mukhang nagkakalabuan na dahil sa usapin ng budget. Galit na ang NUP at may banta pa silang lilipat sa minority. Nako mga kababayan, talagang diretsahan na ho kasing binira netong si Puno, etong si Speaker D. At ito pa ang matindi mga kababayan. Hindi ho naniniwala etong NUP, etong si Speaker Ronnie Puno na sufficient in substance yung impeachment case laban kaya BP Sara. Kaya etong NUP na to naghihingi talaga ng matinding ebidensya o matibay na ebidensya na magdidiin nga kay BP Sara. O mga kababayan, alamin ho natin sa video ito ang lahat ho ng detalyeng yan. Pero bago yan mga kababayan, isang like, share, subscribe. Napakalaking tulong na ho yan dito sa ating channel. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association.
Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lodoligo Loa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Thank you. Ang nag-uusap kasi sa DBM is the Appropriations Committee Chairman. Di ba? Ang kumakausap sa Malacanang is of course the Speaker. Okay? Ngayon, sa nakaraang taon, lahat kami. Di ba? Dahil mga corrupt daw lahat ng House of Representatives eh. Kaya bawasan na lang lahat ng pondo nila. Ganon. Eh kami naman, kahit na bago kami, ngayon pa lang kami dumating dito, eh corrupt na kami. Di ba? Oo. Pumayag naman kami eh. Ako yung budget ko, kinalahati nila. Ito, ang naiwan dito siya, mga 20% ang budget na naiwan. Marami congressmen, ganun ang nangyari. O tinanggap na namin yun. Bumoto kami in favor of the budget. Hindi lang namin, hindi inobjekan. Binoto pa namin yun. Tapos, ang malungkot dyan, nung lumabas na yung final version ng budget, yung mga taga-negotiate namin doon sa DBM Chapuan, bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha. No? So, pinasakripisyo kami, pero sila, nakinabang naman sila ng mabuti para sa distrito nila, dito sa usapan nilang ganito. Para sa amin, siguro dapat may leadership by example eh. Diba? Bawa sa amin dito, sa NUP, bakit kami medyo solid talaga? Kasi last ako. Alam mo yan, kung may allowance kami, huli ako. Diba? Eh dito parang baliktad eh. Pinasakripisyo mo lahat, pagkatapos kayo naman doon, medyo mas maganda sitwasyon ngayon kaysa last year. Parang hindi tama. No? Sir, referring to the speaker, sino yung mga tinutukoy yung paldo-paldo yung mga distrito na yung budget ng mga distrito nila? Marami yan. Gusto mo nung listahan? Sino yung mga main people, sir? Speaker? Is that it? Yake, Manila, ako, Rizal, di ba? Almost everybody. Wala naman halos exempted. Siguro sa 41 members ng NUP, siguro 39 ang either nangalahati or less. Pero sir, sino yung mga nag-increase, sir, sa tingin ninyo? PCIJ, meron yan. Pero sir, the PCIJ report, I think mentioned Speaker Swansea. So you're referring to that, sir? Alam mo, dito ako hanga kay Majority Leader Sandro eh. Di ba? Kasi siya anak ng presidente. Di ba? Pero hindi na kinabang yan eh. Dito sa mga discussion dyan sa budget, parang nabawasan pa yata yung distrito niya. Alam mo yun? Yan ang ibig ko sabihin, leadership by example. Okay? Kung ikaw rin, ikaw ang taga-pagsalita ng 300 na congressmen. Di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Di ba? Oh. Kaya kung pwede sana, kung yung si Madjo, yan, kung siya na lang ang humanap dyan sa mga yan. Total, siya ang majority leader namin. At napatunayan niya sa amin na hindi niya inuuna yung sarili niya dito. Dito naman niya kami, parang itong BBM na ito, masolusyonan na maayos ito. Pero doon sa iba, parang wala na kaming tiwala eh. Kaya nga alam mo, dito sa darating na recess natin, pag-uusapan namin na mabuti yung aming partido. Kasi ganito
yung mga tupad, no, ay, yung mga different projects sa Labor Department, ha, na magaganda yan, ha. Kasi baba sa amin sa Antipolo, yung tupad namin, hindi namin ginagamit pag linis ng kalye kasi dumudumi kinabukasan yun, eh. Ginagamit namin yan, tawag namin dyan, bantay sapa, no, na linilinis nila ng mga residente mga nasa paligid doon na mahihirap, linilinis nila yung mga sapa sa Antipolo. Alam niyo nabawasan yung baha namin ng 80%. Ang problema namin, wala na kaming maibigay sa mga tao mula nung late last year. Okay? Oh. Tapos marami kaming mga intern na assign sa pulis, sa fiscal, sa judge, kaya papasalamat sila. Lahat yan galing sa mga programa ng DOLE. Okay? Pero hanggang ngayon, yung DBM na naman, wala pang download sa DOLE na projects na pera dyan. Ano na naman yan? Di ba? Oh, yung AX at Sakwan, okay, narinig namin na, o sige, bibigay nila dun sa mga tricycle driver. Okay na yun. Basta ibigay nila. Di ba? Kasi sa panahon ng taghirap gaya na ngayon, okay, dalawa pwede mong gawin di ba? Pwede mong subukan bawiin yung pagbaba ng revenue ng gobyerno sa kung ano mang paraan. Pero sa mga nakaraan na mga crisis natin dito, including COVID, ang naging solusyon talaga, social safety net. Di ba? Saan na-invento yung IX? Di ba sa COVID? Saan invento yung tupad? Di ba sa COVID? Di ba? Ano nangyari? Oh, sasabihin mo tungkol sa mga nakaraang administrasyon. Dahil dyan sa mga social safety nets na yun, nakaraos ang mga mahihirap sa atin. Di ba? Nakaraos kahit papano. Oh, ngayon, kung meron kayong kailangan na tulong dahil nagkasakit kayo, na ospital kayo, matutulungan pa namin kayo ngayon? Baka hindi. Di ba? Kahit gusto namin. Ha? So ang problema natin ngayon, yung social safety nets parang nakalimutan. Pangalawa, kami mga congressman ang sumasagot sa mga tao eh. Kami sa amin nagdadaing, hindi naman sa DBM eh. Hindi naman sa opisina ng DSWD. Sa amin dumadaing. Dahil alam nila kami, nananagot kami sa kanila. Di ba? Ngayon, yan lang ang pwedeng tulong ibigay namin. Ito naman, alam natin ito lahat ha. Walang kalokohan sa IX, walang kalokohan sa tupad, walang nagnanakaw ng maip, wala dyan. Wala yan. Malinis lahat yan. O bakit hindi tinutuloy yung programa? Bakit pati yan iniipit? Sige, dahilan nila na for later release nila lahat ng public works dahil corrupt ang buong Pilipinas. Eh ito, wala naman nakakapagsabi na may kalokohan dyan sa mga yan. Lahat ng tao natutuwa dyan at yan ang nakapagligtas sa napakahirap na sitwasyon sa atin lahat nung COVID. Oh, ngayon, nararamdaman natin lahat. Bakit hindi talagang tutuhanin yan? Tulungan na kami na tulungan yung aming mga distrito. Di ba? Yun. Hindi ko narinig kung bakit may isip is Yes, you say leadership by example. Ano sinabi yung social Are media? you satisfied sa leadership ni No, of course not. Good morning, ma'am. Any opening statement po? Well, yes, unang-una, nagpapasalamat tayo sa Barangay 3 de Mayo dito sa Digo City at sa family ni former Barangay Captain Dodong Bukol sa kanilang agitasyon sa atin na dumalo sa unveiling ng statue ni Kapitan Dodong at yung statue ay representation ng panawagan ng mga tao ngayon na dito sa Digo City, justice sa kanyang pagkamatay at sa pagpatay sa kanya. Okay, questions from SMNI, sir? Ma'am VP, naniniwala po ba kayo sa inyong pagtakbo ngayon bilang presidente sa 2028? Naniniwala po ba kayo na may magandang kinabukasan pa ang bansang Pilipinas? Well, it will be a difficult road back to prosperity, pero it is not impossible. Okay. Today ang deadline ng response mo doon sa House of Representatives sa dalawang impeachment mo. Magsasubmit pa ng kampo mo today or ano yung plano natin? Antayin na lang natin kung mag-submit ako o hindi. Within this. Ngayon ang deadline sa pagkakaalam. Okay, GMA, Jan. Tinash ko yung
kamay ni Vice Gov Cagas. Does that mean na you express support for the 2028 elections for him? Malayo po masyado ang 2028 elections, no? Hindi pa campaign period, hindi pa election period. Ang pagtaas ko ng kanyang kamay is my personal support to the person of former Governor Mark Cagas. Okay, last question po, sir. VP, positibo negatibo ni pagtugon ning statue. Outside, positibo negatibo ning statue VP kani. Legal ba niya pagtugon ning statue para sa Depende sa legality, no? Kinahanglan lang naman na og barangay resolution na ang ato ang mga barangay luna na sila gahom ilalom sa local government code. So kung supported siya by barangay resolution, then I don't see any problem. Okay, last question tayo. Sige po. OFW, ang masama loob ni PBBM, lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating kababayan. Ano ang take nyo? Nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Filipino workers dahil sa kaguluhan o dahil sa giyera doon sa Middle East. At kung ano man yung matulong ng Office of the Vice President ay gagawin namin, ipaalam lang sa amin kung paano kami makakatulong. Patunay ba ito na doon sa nauna niyo sinabi na hindi matulong ang Presidente? Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy, no, sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Hindi ba lang presyo ng gasolina? Mataas pa rin yung ratings mo base sa Pulse Asia ngayon lumabas VP. Mataas pa rin yung ratings mo. Lagi ako nagpapasalamat, no, sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta at pagtitiwala sa akin, sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. At wala kasi akong makomment sa mga survey dahil hindi ko alam kung paano siya ginawa, sino ang nagpa-commission na noong survey. Pero ako ay may survey man o wala. Nagpapasalamat dahil yung pagtitiwala at paniniwala ng taong bayan sa akin ay nandyan pa rin. At lagi ko sinasabi, tulad kanina, sabi ko, yung power ko kasi, o ang gahom na ko, ay galing yon sa tao. Thank you. Pwede pa isa, sumala man good ni Representative Ridwan, subpoena may be issued sa tax and business records daw ni Nimo and sa imuhang bana na comment lang ni Pipi. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. VP, ano yung pag-on ng OVP, Office of the Vice President, sa crisis na yun sa Middle East, especially itong mga nagtaas ng crude? Yung projects ng Office of the Vice President, meron tayong RISE na tinatawag. Ito yung relief for individuals in indigence and in difficult situations. So yan yung tulad ng binigay natin dito sa mga kababayan natin sa Barangay Tras de Mayo, yun yung initial na paunang response lagi ng Office of the Vice President. Thank you, ma'am. Thank you. Good morning, ma'am. Any opening statement po? Well, yes. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Barangay Tres de Mayo dito sa Digo City at sa family ni former Barangay Captain Dodong Bukol sa kanilang invitation sa atin na dumalo sa unveiling ng statue ni Kapitan Dodong at yung statue ay representation ng panawagan ng
mga tao ngayon na dito sa Digos City justice sa kanyang pagkamatay at sa pagpatay sa kanya. Okay, questions from SMNI, sir? Ma'am VP, naniniwala po ba kayo sa inyong pagtakbo ngayon bilang presidensya sa 2028? Naniniwala po ba kayo na may magandang kinabukasan pa ang bansang Pilipinas? Well, it will be a difficult road back to prosperity, pero it is not impossible. Okay. Today ang deadline ng response mo doon sa House of Representatives sa dalawang impeachment mo. Magsasubmit pa ang kampo mo today or ano yung plano natin? Antayin na lang natin kung mag-submit ako o hindi. Within this. Ngayon ang deadline sa pagkakaalam. Okay, GMA, Tinaas niyo po yung kamay ni Vice Gov Cagas. Does that mean na you express support for the 2028 elections for him? Malayo po masyado ang 2028 elections, no? Hindi pa campaign period, hindi pa election period. Ang pagtaas ko ng kanyang kamay is my personal support to the person of former Governor Mark Cagas. Okay, last question po, sir. Dito, positibo negatibo ni pagtutunan ng statue. Outside, positibo negatibo ng statue VP kani. Legal ba niya pagtutunan ng statue para sa Depende sa legality, no? Kinahanglan lang naman na og barangay resolution na ang ato ang mga barangay luna na sila gahom ilalom sa local government code. So kung supported siya by barangay resolution, then I don't see any problem. Okay, last question tayo. Sige po. OFW, ang masama loob ni PBBM, lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating kababayan. Ano ang take nyo? Nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Filipino workers dahil sa kaguluhan o dahil sa giyera doon sa Middle East. At kung ano man yung matulong ng Office of the Vice President ay gagawin namin, ipaalam lang sa amin kung paano kami makakatulong. Matuloy ba ito na doon sa nauna niyo sinabi na hindi matulong presidente? Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy, no, sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Hindi ba lang presyo ng gasolina? Mataas pa rin yung ratings mo base sa Pulse Asia, ngayon lumabas VP. Mataas pa rin yung ratings mo. Lagi ako nagpapasalamat, no, sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta at pagtitiwala sa akin, sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. At wala kasi akong makomment sa mga survey dahil hindi ko alam kung paano siya ginawa, sino ang nagpa-commission na noong survey. Pero ako ay may survey man o wala. Nagpapasalamat dahil yung pagtitiwala at paniniwala ng taong bayan sa akin ay nandyan pa rin. At lagi ko sinasabi, tulad kanina, sabi ko, yung power ko kasi, o ang gahom na ko, ay galing yon sa tao. Thank you. Pwede pa isa, sumala man good ni Representative Ridwan, sa PINA may being issued sa tax and business records daw ni Nimo and sa imuhang bana. Comment lang yung kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. VP, ano yung pag-on ng OVP, Office of the Vice President, sa crisis ngayon sa Middle East, especially itong mga nagtaas ng crude? Yung projects ng Office of the Vice President, meron tayong RISE na tinatawag. Ito yung Relief for Individuals in
indigents and in difficult situations. So yan yung tulad ng binigay natin dito sa mga kababayan natin sa Barangay Tras de Mayo, yun yung initial na paunang response lagi ng Office of the Vice President. Thank you, ma'am. Thank you. Puntahan natin yung impeachment case against VP Sara. Ano yung development sa Committee on Justice? At what can the public expect from the 60-day na period na magdi-deliberate ang Committee on Justice? Well, siguro, bago natin pasukin yung proseso, no? Very important po na maglinaw doon sa remarks ni Vice President Sara Duterte na una, imbis ho na dapat yung krisis sa langis, yung pong kinakaharap ng Kongreso at ng gobyerno pong ito, ay yung impeachment daw po ng pangalawang Pangulo ang inatupag ng Kongreso at ng pamahalaan. Katulad ng binanggit ko kanina, hindi po yun totoo. Kaya ho nga mag-undertake na economic relief at accountability measures na Kongreso all at the same time. So ibig sabihin, in the same week na pinag-usapan ho yung economic relief through the suspension of excise taxes on petroleum products, tumatakbo po yung proseso ng po nga impeachment ng ating pong pangalawang Pangulo. No? So at the moment, inaantay po ng House Committee on Justice yun pong answer ng pangalawang Pangulo. So I think she has until this weekend and until Monday to submit her answer to the House Committee on Justice. So antayin po namin yon at the end of office hours no, ng Lunes, and then we will have to decide kung ano po yung next step. So in the event that the Vice President submits her answer, yung pong endorsers complainants will be given an opportunity to reply, and the Vice President will be given an opportunity to do a rejoinder. No? So, yung pong determination of sufficiency in grounds will be taken up, and hearing proper will proceed, I think around April 8, if that is the timeline, in the event that the Vice President responds. No? In the event po that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated. So, ibig sabihin, no, I think as early as the final weeks of this month, pwede po nga mag-proceed na po to a determination of sufficiency in grounds, and we can proceed to yung hearing proper na po. So hindi na-aabot ng 10 days yung time given to VP to respond? Matatapos na po yung 10 days by this weekend. So, our expectation is that she will respond and she will submit it by Monday kasi wala naman na pong pasok po yung Kongreso ngayon pong weekend. So, hopefully by Monday, the answer will be submitted to Congress, no, to the House Committee on Justice. Very important din po before proceeding to clarify po on the remarks also of the Vice President that Congress is undertaking a fishing expedition relating to her impeachment. Hindi rin po ito totoo. Kasi a fishing expedition presupposes an absolute absence of documentation before proceeding with any impeachment. Hindi po ito totoo. No? So, sa totoo lang, even if we don't undertake subpoenas, the impeachment proceeding against the Vice President will in fact proceed. It is essentially complete. Kasi what do we have today? We have the COA reports on confidential funds. We have the video recording of the threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker. We have copies of the SALN of the Vice President. We have the affidavit of Mr. Madriaga relating to his role as a bagman of the Vice President. So, ibig sabihin, ito po pinapasabpina ng mga House members ay bahagi lang po ng pagdadagdag ng mga dokumento. And more importantly, yung po mga hinihingi, bank accounts, anti-money laundering council reports. Ito po ay mga bagay that can only be requested for in the course of impeachment proceedings. Kasi po, these are within the exceptions of the bank secrecy law. So, ibig sabihin, the complainant's endorsers actually won't be able to get copies of these
confidential documents without actual impeachment proceedings commencing. So, talagang tama lang po yung timing na dito po ilulunsad ito pong mga subpoenas na ito. And more importantly, at ito po yung hindi binanggit ni Congressman Jokno sa kanya pong motion for subpoena and to secure Mr. Madriaga, we will not just be doing a subpoena on the SALNs and bank transactions of Vice President Duterte and Attorney Manscarpio. We will also undertake subpoenas on the income tax returns of the couple, income tax returns, VAT returns, and SEC registration documents of all the businesses that had been listed in the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. Ano po yung relevancy nito pong requesting po of these documents? Again, in the proceedings in the House Justice Committee, nakita ho natin, the Vice President had a SALN of 18 million in 2008, but the 2007 SALN was around 7 million. The 2024 SALN was 88 million net worth. No? The cumulative salary of the Vice President from 2007 to 2024 would amount to around 30 to 40 million in total from 07 to 24. So, what needs to be explained by the Vice President is the gap between 30 to 40 million and the 88 million net worth that has been submitted in 2024. So saan po yun mapapaliwanag? Maipapaliwanag po ito doon sa sinasabi po nilang other lawful income, which was taken from what? From law practice and from yung po mga business interests that had been listed in that SALN. So, ibig sabihin, yung 50 million po should be produced by these business interests, by these professional interests. No? And from our computations po, ang dapat ho nating makita dito in the course of proceedings, a revenue over 17 years of around 200 million to 400 million para mailuwal po natin yung 50 million na gap between yung pong 30 to 40 million cumulative salary and yung pong 88 million na net worth in 2024. Balikan ko lang yan, pag kailangan ba ipaliwanag yung 50 million na gap, hindi siya pwedeng gumawa ng corrective measure. Kasi tinanong ko yan, kasi naalala ko yung kaso ng dating Chief Justice Sereno, erroneous submission ng kanyang SALN, and she was kicked out. Ibang bagay yung correction, ano? Ibig sabihin, kasi yung mere correction, for example, you did not disclose it into your SALN. Siyempre, ibang bagay kasi SALN should actually reflect yung pong actual picture ng iyong wealth. Hindi ba? Pero, mas mabigat ho kasi yung difficulty to explain the gap between yung cumulative salary and yung pong actual stated net worth. No? Kasi, ano ho yun meron hong presumption, may prima facie showing po ng unexplained wealth. Hindi ba? Pagka that gap is actually not explained. So, the proceedings in the impeachment will in fact provide the opportunity to the Vice President to actually explain that particular 50 million gap. Kung, as a lawyer that you are, wala siyang isinumiting explanation. Walang documentation kung saan nagmula yung gap na 50 million pesos. Hindi ho ba kung ano man ang idaragdag niyang papeles, mahuhulog yun doon sa kategorya ng correction? Hindi siya nagpaliwanag yun So, technically, sa mata ng logic, wala. Walang paliwanag, walang documentation. Kung naglagay doon, hindi ba papasok sa salitang correction? Well, ibigay ho natin sa kanya po yung benefit of the doubt. No? Kasi, syempre, ultimately, if it's something that can in fact be explained by three things. No? The SEC documents of the businesses and the law office. Second, yung pong ITRs and VAT payments. Basically to show the revenue. Di ma-explain ho nila yung gap. No? Pero yung baka hindi ho nila ma-explain doon, yung pong hindi ho nabanggit na ilang bahagi sa ilang mga particular na mga taon. Kung sino mag-explain,
assuming na ayaw magpunta ng pangalawang Pangulo o magpunta man doon, kagaya nung pag-upo niya sa harap ng komite ng Kongreso ng mga nakalipas sa panahon, ayaw sumagot sa katanungan. Kung ganung ayaw sumagot, magpaliwanag o ayaw pumunta, pwede bang magpaliwanag ang kanyang abogado o hindi? Hindi po. Hindi po pwede magpaliwanag yung pong mga abogado. But, for example, just to answer, before answering on the council question, yung pong pwede magpaliwanag on ITR and VAT payments ay yung pong BIR kasi they have copies of it. That should have been submitted to them over the course of the years. Yung SEC documents, of course, SEC. Yung pong bank records will be the bank or yung AMLAC, no? So we don't actually require the respondent to be there to explain it. If she wants to be there, then she is actually free to be there. Pero, ayun na nga po, lawyers cannot actually explain for the respondent, no? So, even if you have like 16 lawyers there, we will note it that these are the lawyers, but they cannot explain for the respondent. They cannot explain for the witnesses or the resource persons that will be invited. Kahit doon sa trial proper kung mag-proceed na. Sa trial proper po, iba ho yung rules eh. So, pagka po ganun, I think the lawyers are allowed to basically represent and speak for the respondent po. Speaking of the Vice President's lawyers, Kong, ano ang kayo nagpahayag na merong dalawa doon na nag-enter ng appearance nila na medyo hindi kayo pabor? Ano ang move ng committee moving forward? Well, the committee po will deliberate on what to do po with the concern, no, relating to the two lawyers. Wala ho kami objection to almost all of the lawyers. They are free to enter their appearance except for two. So, si Mr. Michael Powa and si Mr. Reynold Munsayak, who are these personalities? These personalities were high-level officials in the Department of Education and in the OVP. No? While the Vice President was Secretary of Education. Si Mr. Munsayak was mentioned by Yusek Gloria Mercado, who had tried to influence her in the course of procurement processes. No? So, I think he will be called in as a witness, resource person during our proceedings. No? See, both of them had also served as a spokesperson for the Vice President. So, what we don't want to see would be a situation in which these lawyers will basically just state that they are bound within lawyer-client privilege when the question being asked to them relate to their actual work during their time in the OVP and in the Department of Education. So, the committee will have to decide two things, no? Whether we will reject the entry of appearance of these two lawyers or we will allow them to enter their appearance and participate in the proceedings as lawyers. Speaking of Madriaga, are we expecting him, Kong, to appear during these proceedings? Yes, we are expecting Mr. Madriaga to appear. More importantly, to provide credibility to his testimony. Siyempre, we acknowledge the fact na he is a detained personality over a serious charge. But si Congressman Jokto is asking for further security to his person because of supposed threats. So that is something that we will resolve as we get into hearing proper. No? Pero very important din po, yung pong inabot na rin nung mga admissions po ni Vice President on Mr. Madriaga, ang sabi niya, wala siyang pagkakakilala, hindi niya kilala si Mr. Madriaga, and yung pong intervention ni Mr. Madriaga is only limited to a certain attorney or kilala, no, which is, I think, was supporting the Vice President as well. But syempre, if you end it with Mr. Kilala, the next question would be, who is Mr. Kilala? And I think yung pong information would show na this particular person is also one layer away also from colleagues and employees, officials of the Vice President herself. No? So I think that needs to be further investigated. Legally, Kong, allowed ba ng rules ng Kamara to take custody of Madriaga pag nagpasimula itong proceedings?
At the moment, yung po meron jurisdiction over Mr. Madriaga is the court po that has a jurisdiction on him, no? Doon po sa kanyang kaso ang kinakaharap. So, we will have to coordinate with that court and with the BGMP. So, if that court agrees that detention on Mr. Madriaga can in fact be transferred from BGMP to the House, then we will take him in. Pero it will be the court to actually decide whether they will agree. Siya po'y wala pong conviction o meron na? Si Madriaga. Pauli ng tanong? May conviction na ba siya? O wala? Conviction wala pa. Currently detained lang po siya. So ongoing po yung kanya pong criminal proceedings. Tong, naalala ko nung last Congress, ang daming sorpresang ginawa ng Quadcom na lahat na sorpresa. Bigla pa lang may sumusulpot na testigo, may mga ebidensya. Aasahan ba namin yung ganun? Na earth-shaking surprises? We want the proceedings to actually be fair, no? And yun naman pong mga nakikita niyo na pong mga dokumento at mga personalidad, tingin ko more or less hindi na ho masyadong magbabago yun. Kasi, for example, on confidential funds, on the threat against the president, on SALN, effectively complete na po yung mga documentation and witnesses na pwede yung ipatawag sa mga usapin po na yan. So, yung talagang bago na lang talaga, yung pong sa Madriaga affidavit, no? At syempre, yung pong mga, at yun yung bago. Pangalawa, yung pong mga malalaman po nating dagdag na detalye doon po sa mga requests to the banks and sa Anti-Money Laundering Council. Kung meron hong makikitang mga dagdag pong impormasyon doon. Pero tingin ko labas pa ron, essentially complete na po yung pong linalaman po ng proseso po natin. Balikan po yung dalawang partikular na abogado. May kapangyarihan po ba ang committee na i-reject ang appearance ng piniling abogado ng nasasakdal? Tingin ko meron naman ho. Kasi very clear naman ho yung in-explain ho natin na conflict, no, of interest nila dyan sa bagay na yan. So, ang ayaw ho talaga natin is that these two lawyers will invoke client confidentiality if they're asked on matters relating to their work in the Department of Education and in the Office of the Vice President. Kasi pwede ho talagang mangyari yun. So, I think we would rather reject their entry as lawyers para we can basically call them in as witnesses, resource persons in the course of the proceeding. Kasi anyway, kahit naman tanggalin po ninyo yung ng dalawa, yung pong 16 lawyers ng atin pong pangalawang Pangulo, may 14 lawyers pa rin naman ho na pwede hong kumatawan sa kanya sa proseso po sa Kongreso. Naisip niyo po yung ganyang katanungan sa inyong isipan. Nagdududa ba kayo na kaya siya, yung dalawa pinangalan ng abogado para mapanatili ang kanilang katahimikan? Tingin ko hindi naman, no. I would rather think na siyempre talaga naman ho nagsisilbi sa pangalawang Pangulo yung pong dalawang mga abogado pong ito. So pinili po ng pangalawang Pangulo ito. Pero tingin ko may kapangyarihan ho talaga ang House Committee on Justice to raise their concerns and to dispose of the question on whether we would want to avoid this particular conflict of interest to exist in the course of our proceedings. Ano naman po yung pinagbabatayang batas? Kasi alam niyo naman, magdidebate ng gusto dyan. Yung client-lawyer, yung privilege, yun ba'y batas o isang tradisyon lamang? Kasama ho yan doon sa mga ethical standards ng mga abogado. So sa totoo lang, katulad halimbawa nung source confidentiality ng media, di ba? Yung pong patient confidentiality ng mga doktor, yung pong confidentiality ng mga pari, di ba? Yan po yung mga bagay na within court proceedings and within impeachment proceedings, hindi ho talaga pwedeng ipilit nung po mga nagpapatupad po ng mga proseso po na ito. So, I think para lang ho maging malinaw na hindi ho pwedeng blanket confidentiality yung pong babanggitin nito pong dalawang abogado po na ito.
I think we would rather reject their entry of appearance as soon as we get to resolve that question. Ito curious lang ako. Sino magbabayad ng fees ng abogado? Out of her personal funds or OVP funds yun? Ay, hindi ko po alam. I think that question is better asked to the Vice President. Pwede rin po kasi volunteer lawyers po eh. Yung pong law offices na magre-represent and lawyers na magre-represent. So, I think better asked to the defense po yun. Meron bang pagbabago sa komposisyon ng mga private prosecutors ko? Nakikita ba natin na in the coming days magtatalaga na rin ang liderato ng mga private prosecutors? Wala pa. Medyo maaga pa. Yung pong usapin po ng prosecutors. Kasi yung prosecutors po presupposes na tatawid na po to the Senate. No? Medyo malayo pa ho tayo doon. Ang timeline ho natin for hearing proper would be around April to the middle of May. No? So hopefully it can be transmitted to the plenary for voting by around end po of May. Balikan po natin yung mga accusation leveled against the Vice President. Mula po sa isang pananaw ng isang abogadong kagaya ninyo, ano sa tingin ninyo yung pinakamabigat na paratang na dapat harapin ng pangalawang Pangulo? Alam po niyo, mabigat lahat eh, sa totoo lang. Mabigat po yung paggamit ng confidential funds. And katulad ng binanggit ho during the previous proceedings, kailangan ipaliwanag sa paggamit po ng confidential funds. Bakit po ginagamit yung confidential funds? For non-confidential expenses. So binanggit po ng COA yan. In fact, yung pong notice of disallowance ng Commission on Audit on the use of confidential funds for 2022 has an actual objection on the use of it relating to team building activities. No? So, ibig sabihin ng team building activities, ito po yung ginagawa ng mga opisina, ng mga kumpanya, hindi ba? Pagka gusto nila palakasin yung camaraderie po ng mga empleyado. So, prohibited use ito pong bagay na ito sa confidential funds. No? Kasi, very specific po, yung pinagagamitan lang po ng confidential funds. So, ibig sabihin, very important po yung confidential funds for the reception of confidential information. So, hindi yan pwedeng gamitin doon sa ordinary administrative expenses, katulad ng team building ng isa pong opisina. Isang bagay pa lang ho yun on confidential funds. No? Ibang bagay pa ho yung paggamit ng mga rental para sa pag-upa po ng safe houses at 500,000 pesos per safe house ng confidential funds po na ito. And ang pagtingin ho namin, para mataas yun para sa rental po ng safe houses. Kasi ang 500,000 per month, hindi lang mo ito over the course of 11 days, ay pwede na hong makaupa yan sa Forbes Park, Dasmariñas Village, pinakamahal na kondo sa Bonifacio Global City. No? And even if doon man talaga ho umupa, ang tanong ho ng mga intelligence community, bakit doon kayo uupa? Sa mga mahal po na mga lugar po na yun, ba't nyo doon itatago yung inyo pong mga confidential agents? So, yun yung confidential funds. Yung pong second, yung pong death threat against the President, the former House Speaker, and the First Lady, di ko malinaw ho yung ebidensya doon. Malinaw din ho in-explain ni Congresswoman Janice Digamo na kahit sabihin mong conditional threat, ito pong mga bagay na ito, it can still result into an actual killing as what had happened to her husband, Governor Digamo. It started with a conditional threat, evolved to an actual threat, and then ended into his killing. Di ba? So, yung bagay na yan, hindi ho minamaliit ng Kongreso. And more importantly, meron pa isang instance eh. Hindi lang naman ho yung during that press conference ho, nagbanta ang Vice President against the President. Meron pang isa kung saan sinabi niya na gusto niyang pugutan ng ulo ang Pangulo, and it is something that is not conditional as far as the committee is concerned. And pangatlo, yung pong SALN, nakita naman ho natin, malaki ho yung pagkakaiba, kailangang ipaliwanag yung 50 million gap between cumulative salary and the net worth as stated in 2024. May subpoena na po bang ibinigay din sa mga bank records? Gagawin ho yun as soon as we get into hearing proper. So,
we have to go into a determination of sufficiency in grounds first, after which, if we proceed from there, yun na pong mga motions po na yan yung i-dispose. So, saan po makukuha yung records? Kasi sabi ng ibang bankero, 10 taon lang naman sila minamandato na equip ang records. So, sa Central Bank, meron bang ganon? Na record na gano'ng kahaba? Yung po AMLAC, I think meron po yung records, no? Across the years, no? So, syempre, we will follow yung pong mga prescriptive periods po ng po mga bangko at ng AMLAC, no, to make a determination on the inflows and the outflows and the transactions, no? Pero gusto natin makita ano ba itsura talaga po ng bank records ng mag-asawang Duterte at ng lahat pa ho ng mga related transactions po sa kanila pong mga accounts. Meron akong tanong kay Representative Terry Ridon. Matanong ko kayo, no? Pardon the ignorance of my question, but do you foresee the ICC court trial, full-blown trial, and the trial of BP Sara coinciding within this year? And if ever this happened, let us be a little speculative. Would we expect some political instability or something, or chaos or what, if these two trials coincide within this year? I don't think we're looking at political instability. I think we're looking at an implementation of justice and accountability mechanisms at different levels, no? So tama po kayo, we're expecting the ICC to proceed against the former president going into full trial, and on the impeachment of the vice president, when I speak for the House Justice Committee, we're taking it on process by process, step by step, no? So there are particular votes po kasi that need to be surmounted before we go to trial, no? And before we go to plenary. So hopefully by end of May, mas meron pong tayong clarity on the impeachment question. Pero on the ICC question, I think mas advanced na po yung inabot nila. So I think they will proceed to trial as soon as the confirmation of charges decision is released. Yeah. I may ask you, just going a little further, do you think or do you anticipate we will be creating some sort of a hero out of these Dutertes when we know what they've done to our country? That question is best asked on the nation itself, no? So, sa totoo naman ho, these are processes na pinagdadaanan po ng atin pong mga institusyon, at sa dulo-dulo naman ho ang mamamayan po yung magpapasya on what the historic record of these personalities will be. Just one last question, Congressman. Well, sir, going to the proposed return of the Philippines to the ICC, do you favor such return? And what is your sense of the institution, the House, when it comes to this issue? I think yung pong mga human rights advocates and those that had seen the importance of the Rome Statute will have no objection to a return to the International Criminal Court, no? Tingin ko dapat hindi ho talaga tayo umalis from the beginning dahil mahaba ho yung proseso na pinagdaanan natin para pumasok po rito. At nakita naman natin, mahalagang mekanismo po yung pong mga international processes katulad ng ICC to make sure na in the event that justice is not found in the Philippines, justice can in fact be found somewhere else. And for the former president, this is the mechanism that is being implemented on him today. Thank you, Mr. Kong, do you expect the House to remain unified in supporting the impeachment case against the Vice President? Do you expect the House to remain unified? Well, we just have to return to the vote, no? On substantiality. The vote was 54, and it was supported by
parties that are within the leadership of the House. No? So, and yung pong 54 is more than half of what is required for the 106 votes to impeach an impeachable officer. No? So, tingin ko naman po, as soon as we get to plenary, if that 54 votes hold, it would not be difficult to reach 106 to impeach the Vice President. So, I think it will ultimately depend on gaano ho ba kaseryoso ito pong proseso na pagdadaanan sa House Committee on Justice at ano ho yung mga ebidensya na mailalatag po dito. Question sa ating mga kasama sa media. Kasi habang nag-formulate sila ng question, napaghandaan po ba ng committee yan na focus lamang? Kasi nung nakita ko, mahalaga yung pinag-uusapan, may nagtanong lamang ng rebuttal question, indecent to some, kalahati ng Pilipino, pinag-uusapan na yung artista. Baka ho naman ganyan na mangyari. Sa halip na pag-usapan yung mahalagang bagay, ang pag-uusapan kung sinong mas maganda ang legs. It was deflected. Successful. Tingin ko hindi naman. Tingin ko, yung pong committee naman is focused on yung pong substantive issues, and I think we have seen that in the previous proceedings. Pero also, sa totoo lang, hindi mo palalagpasin po ng committee din yung pong mga irrelevant na mga aspeto na binabanggit, no, doon po sa aming proceedings, and you had seen it during the course of our deliberations, no. And I don't want to mention it again, but that particular matter that erupted into a national scandal, di ba? Pero hindi mo namin papalagpasin yun dahil in as much as mahalaga po yung main question, yung pong mga ganyang bagay, talaga dapat hong pakitaan din ho ng election, sa totoo lang. So laser focus. Laser focus po kami dun sa substantive issues. Kailan nyo ina-expect na haharap si VP Sara? Do you expect her to appear at all? As we get into hearing proper, I think the Vice President will be invited to the proceedings. But like we had stated, she is free to attend and to participate, but she is also free not to attend or participate. So we give her that right to the Vice President or to any respondent. Kung sa Senate naman, I think ano yung pwedeng niyang gawin doon? I think at the level of the Senate po, ganun din po, no? Kasi kasama ho yan yung prinsipyo ng right against self-incrimination. So, kung ayaw mo magpakita at ayaw mo din, for example, na ma-cross-examine, pwede naman yun. Walang problema. Vice President Sara, bilang OVP, mabigat hong usapin yun eh. Kasi nga, pwede ho talaga nalang erase yung client confidentiality rule pagka ho pinayagan sila na mag-enter ng appearance. No? So I think we would rather reject their entry of appearance para we can openly invite them as resource persons and witnesses. Kasi nga, napangalanan naman talaga sila ni Gloria Mercado particularly si Attorney Monsayak No, at siya, Mr. Powa, tagapagsalita talaga siya ng OVP. Di ba? So I think there is a real conflict there that need to get called out. No, pagka pinayagan po yung pagiging abogado nilang dalawa. Wala tayong objection dun sa lahat ng iba pa. Silang dalawa lang po. Yung motion, sir, kailan pinay? Hindi. I think magkakaroon muna ng discussion on the entry itself. Kasi we will take notice of it So in the next committee meeting, pag-usapan yon kung we will allow their entry or not. There's a next committee meeting on Wednesday. Pero I'm not certain as to whether that question will get resolved already. Pero sir, tinutukan, sorry sir for my ignorance, yung entry of appearance sir, na i-submit na nila? Sinabit nila yun this week. I-review na lang po. May dokumento na yun So nakita na namin yung mga listahan po ng mga abogado and yung na-flag agad yung pong dalawang abogado po na yun. Pero sir, may motion na ba para hindi tanggapin nila? Ayan, isa ho yan doon sa mga pinag-usapan. Pero I'm sure, pagka ho nagkaroon ng committee meeting, isa ho yan doon sa matitable
at madidesisyonan. Sir, ano pang mga bago na abangan natin sa next hearing? Ang kailangan abangan kung sasagot sa Lunes. Kasi maraming mga timelines na magbabago kung hindi po sumagot sa Lunes. So, pagka sumagot sa Lunes yung ating pong pangalawang Pangulo, yung timelines will be April 8, yung pong determination of sufficiency in grounds and hearing proper will commence. No? Pagka hindi ho sumagot, I think as early as next week, pwede ho na mag-proceed to sufficiency in grounds and the hearing proper. Mga witnesses, sir, may bago ba? Kung halimbawa hindi sumagot sila? Wala naman bago. Ibig sabihin, hindi naman ho dependent dun sa pagsagot ng VP yung mga witnesses. So, si Mr. Madriaga will still be invited. Yung mga bago lang ho doon, yung mga pinapasapi na po ni Congressman Jokno at ipapasapi na ho natin, yung po mga bank records, SAL-ENS. No? So, ang maimbita ho dyan, yung Ombudsman, mga bangko, yung AMLAC, at yung pong BIR. Sir Madriaga, meron na ba tayong ginagawa para ma-appear siya sa Tingin ko naman ho, appear si Mr. Madriaga sa proceedings po natin. We will just have to coordinate with the court, no, and the BGMP. As soon as we get to that point. Kasi hearing proper pa yun eh. So that would be premature to undertake at this point. At the moment, hindi pa. No? Pero that will have to be resolved with the court itself. Kung papayag ho sila na ilipat po yung detention facility ni Mr. Madriaga from whether doon sa BGMP, pwede ilipat sa NBI or pwede ilipat po sa House. Yung court po yung magdidesisyon po rito.